Welcome ang atong pastor. He will be the one to bring the word of God to us. Let's welcome him, Pastor James, with a big round of applause, please. Amen. Thank you, choir, and those special numbers kanina sa tuwang competition. Thank you for the singing, and thank you for being with us. Karon nga takna sa kabuntagon, makig-uban kanamo, kanato sa pagdayeg ug paghimaya sa atong buhi nga Dios. This morning, I have really felt the working of Satan. Pastor, Satan dili Ginoo, Pastor. Yes. I have really felt the working of Satan. Grabe ang mga grabe ang mga panghitabo, mga kaiksuunan. So, amo ang sakinan didto kanina, nabilin ang cross joint. Okay, nahulog sa tungas dalan. Okay, so ang sakinan nabilin dito sa sentro. And there are a lot of hindrances Satan is trying to attack. Kay suko kayo sa Satanas mga kaiksuunan sa dihang pagadaygon ang Ginoong si Ginoong Hesukristo. And we praise and thank the Lord that we are here. We are here nagkatapok alang sa pagdayeg ug paghimaya sa atong Ginoo. Kay mas dako siya nga anaa nato labaw kaniya nga anaa sa kalibutan. If Satan can work, then God can work more in our lives. I hope by the grace of God, karon nga takna sa kabuntagon, mapanalanginan ta sa pulong sa Ginoo. And kita maligon mga kaigsunan ug makatuon og mga mahinungdanong butang nga maoy mo ligon ug mobag-o sa ato nga mga kinabuhi. Sa inyong mga Biblia palihog, di na ako maglangan pa. In the book of Luke chapter 2 mga kaigsunan, open your Bibles there and palihog pagbarog alang sa paghatag og pagtagad sa pulong sa ato nga Ginoo. Luke chapter 2, and let us read verses 9 down to verse 11. Verse 9 to 11, mga kaigsunan sa inyong mga Bible. Luke chapter 2. And if you're there, please say aloud, Amen. Amen. Murag luya pa lagi ito. Murag unyang udto siguro pag makapaniud ito na, murag mukusog. Another one, if you're there, say Amen. 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 Let us show our excitement sa ato ang pagsimba o pagdayeg sa atong buhi nga Dios. The Bible says, and lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Who are they? Kinsa man nga day? The shepherds, mga magbalantay. Verse 10, and the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Let's pray. Father in heaven, salamat kayo Ginoo kay gitagaan minimo og kay gayunan nga makadayeg kanimo Lord. And despite sa mga circumstances that came to stop us, Lord, you have allowed us, Ginoo, nga magkatapok karon para makadayeg ug makasimba kanimo. Ginoo, nasayod ka amahan nga kami mga dagko nga mga magkasala. Nasayod ka Ginoo nga nanginahanglan kaayo mi sa imong panabang. Nasayod ka Ginoong Dios na kanimo lamang among gibalik ang tanang dungog ug himaya. Mao na amahan, kay alang man ni kanimo, gipangayo namo ang gahom, kusog, giya sa balaang espiritu. Tagay kami kadaugan Ginong Dios, kay wala mi laing gikuptan karon kung dili ikaw lamang. Masaylo ami sa mga kasaypanan, sa buhat, sa pulog, sa una-una. Himo kaming takos Ginong Dios nga modayeg mo simba ug mohimaya kanimo. Sa ngalan nimo Ginong Dios, sa ngalan ni Kristo Jesus nga among manuluwas. Amo nang gipangayo ang tanan. Amen. Palihog mang lingkod ang tanan. I have entitled the message karon nga taknas kabuntagon mga kaigsuonan, people's reaction on the coming of Jesus. So meaning the first Christmas day. People's reaction on the first Christmas day or the first coming of our Lord Jesus Christ.
In our time today, Christmas almost lost its meaning. Nawala na ang tinuod nga gipasabot sa Christmas sa atong panahon karon mga kaigsuonan. It has become about us, about our family, about our children, and it's starting to cease to be about the Lord Jesus Christ. Mga kanta karon mga kaigsuonan about Christmas, of course the contemporary songs, almost all of them talks about their loved ones. Sana ngayong Pasko ay makasama. Ha? Kinsa man maalala? Kinsa man yang gipasabot ana? Their loved ones. The people nga intimate sa ilaha. You see? And ato makita mga kaigsuonan that those people, our people and even us Christians, nakafocus na ang Christmas sa family, nakafocus na ang Christmas mga kaigsuonan sa mga minahal sa kinabuhi, nakafocus na nga, ay, Christmas na pod, tayo na pod sa laag, kinana po'y karnibal, ay, naana po'y nindot nga mga lights sa plaza, tinglaag na kay Christmas. O niya, wala pag-yung klase. Christmas, time na sa paghubog-hubog. Christmas, time na sa kahilayan sa kalibutan. Christmas, ay, unsa ka akong madawat nga regalo. Ay, Christmas, dapat makig-uban ko sa akong pamilya kay Christmas na. Christmas, higala igsoon, nalahi na ang meaning sa Christmas atong panahon karon. We must not forget, it's all about Jesus. It's about the Lord Jesus Christ, mga kaigsuonan. I hope by the grace of God, kinahanglan nato nga ibutang gyud sa hunahuna sa atong pamilya. Ibutang sa hunahuna nato nga matag usa that Christmas is all about Jesus. Why dautan nga mulaag ka mga kaigsuonan? Why dautan nga mudawat kag mga regalo? Why dautan mga kaigsuonan that you would enjoy in this season, but do not forget that it is all about Jesus. Kung wala na tao si Jesus Christ mga kaigsuonan, dili ta makaangkon niini nga celebration. You see? And people tries to remove Jesus out of the picture sa ato ang history in our time today. Di ba? Unsa nang gitawag meaning gani sa BC? Before Christ. Ang AD? Anno Domini. Dili after death. Okay? Before Christ, ang BC, AD, Anno Domini, meaning in the year of our Lord. Okay, after death. Mo kakuha na. Makuha na. Okay? AD, Anno Domini, or Anno Domini, in the year of our Lord. So, kana palang daan mga kaibigan, our calendar is based on the birth of our Lord Jesus Christ. Even atheists today use BC and AD. You see, our entire life, mga kaigsuonan, is affected by the life of this Savior, Jesus Christ. And kabalo kaon sa gibuhat sa secular karon, ilang giilisan ang BC o BCE. Ilang giilisan ang AD o CE. Sa pasabot sa BCE. Ha? Gipulihan gani ang BC before Christ. Kaya kuhaon nila ang Christ before common era. BCE. Ang gitawag nga CE, common era. And they are saying to remove religion. Ana nga butang. So, kay AD man ang andan in the year of our Lord, BC man before Christ, so atong i-remove ang religion in our calendar and let's change it into BCE, before common era, and CE, common era. So nawala na ang Christ. Now, I would ask those people who tried to remove Jesus Christ, kanus ama nagsugod ang CE? Sa pagkatao ni Jesus Christ. Kanus ama nahuman ang BCE? Pagkatao ni Jesus Christ. Naagyapon. Di gyud nawala mga kaigsuonan. Even bisag unsay lang buhaton mga kaigsuonan that the Lord Jesus Christ will always be with us mga kaigsuonan. Dili nimo siya pwedeng balibaran. Ug imo man siyang balibaran, then you will suffer the consequences. And I hope by the grace of God, we will remember that Christmas is all about Jesus.
It's all about Jesus. So, mugid na gusto na akong ibalik sa mga Kristohanon. Dili about sa Christmas tree. Dili about kang Santa Claus. Dili about kang red-nosed reindeer. Dili about mga kaigsunan. Sa bisag unsang butang, it's all about Jesus. Do not remove Jesus in Christmas from the word Christmas, Christmas. See, the birth of Christ. See? Now, ato makita mga kaigsunan, it's all about Jesus. In the time of Christmas, it was the time that God fulfilled this promise. Magpadala kog manuluwas. It was the time that God brought salvation to the world. Jesus Christ was called Jesus because He will save His people from their sin. Munang Jesus yung pangalan. From the Hebrew word, Yeshua. Yah means Yahweh. Okay? Yahweh. And ato makitaan mga kaigsunan nga ang gitawag na Shoah means salvation. Meaning, Yahweh is salvation. He is the Savior. So God brought Savior diri sa kalibutan. Wala nagpadala ang Ginoo politician, kadili politics atong problema. Wala nagpadala ang Dios og economist, kadili economy atong problema mga kaigsunan. God sent a Savior because our problem is our sins. Atong mga sala, mga magkasala kita mga kaigsunan. And God sent Jesus. It was to make us closer to God. He is our Emmanuel. Jesus Christ is our Emmanuel, God with us. To bring us closer to God. Salik-sakit ang malandungon, nga nagapalayo tas Ginoo. Nagapalayo tas Ginoo mga kaigsunan. And gi-hijack na ang Christmas sa pagano sa itong panahon karon. See? And ato makitaan nga sa every Christmas lain ang focus. It's not about Jesus. Unya pagkahuman, napagay makitaan sa plaza nga mga bilin. Unya naay tulo ka bukhari. Unya pagkahuman, katong tulo ka bukhari niadto sa pasungan. Sana nahitabo karon? It sprang up in the wrong interpretation of the Bible. You see? Those three kings are not three kings. They are wise men. Magi or Magi. You see? They're wise men and there are no three. Daghan sila mga kaigsunan. And it was not in a stable. It was in a manger. Unsa may kalahian sa stable ug manger? Ang stable kulungan sa mga mananap. Ang manger butangan nagpagkaon sa mananap. Kabalo ba ka mga kaigsunan nga si Jesus Christ? Wala giingon sa Bible that it was a manger nga pasungan o langog. Si Jesus Christ, mga kaigsunan, nakakita lang taon silang Maria o si Jose o bakante nga manger. Manger means butangan nagpagkaon kanang laugan kung mananap. Unya, gibutangan taon nila og kanang unsa iyang ihapin, dito na gibutang ang baby Jesus. And most of the scholars are saying nga they are just beside the way, naras na pindalan ng anak taon sa Maria. Nga wa ginitabang niya. You see? And the Bible says, she wrapped him with swaddling clothes. It means, bago pang nanganak si Maria, mga kaigsunan, siya mismo ang nag-atiman kang Jesus Christ. There is no other woman to help her. Di ba pag manganak ka, nakadumdum ko sa una akong wife nanganak, ay grabe yung kayo. Pertig yung kuana. Pagkahuman, grabe kinapiyutay, sige, utong yun, utong. Pagkahuman, anak ko'y mutabang kong utong, unsaon man sa kita, agana yun, pertig yung luya. Niya pagkahuman, ano biglang asawa ko, ikaw mo hinungdan, ani. Pagka ako gibasol, ako ko na hinungdan. Perting sakita. And Mary, walay nakatabang niya. Si Jose, sa may hanaw ni Jose, he was a carpenter. Sa may kabawaan niya mga kaigsunan. There is no other woman. Kay, sa diha nga, giinbitar ni Augustus mga kaigsunan si Sar, ang tanang mga tao, para magparehistro sa census, ang giparehistro lang mga lalaki lang. Wala gi-require nga muuban ang mga babae o mga bata. Pero si Joseph, kay mabdos ang iyang asawa mga nakay, napugos siyag uban. Pag-abot dito sa mga mga kaigsuunan, mga lalaki, puros ang mga tao dito. Pipila lang ang mga babae. Mauna, wag nakatabang kang Maria. Napag-Jesus the place, dalan lang ng anak. Maubitaw na nga pagpangita sa mga shepherds, nakita nila dito si Jesus Christ. You see? So, grabe mga kaigsunan, ang kaagi nila kaniadto. And it's all because God wanted us to be closer to Him. See? Today, karon, we shall try to look at
the reaction of those first people involved in the first Christmas story. Itong tanahon, ang ilang mga reaksyon sa pag-abot ni Ginoong Hesus. There are only two things, but we will talk about several people. The first reaction is rejection. Rejection. Usually, when someone is born, there is always a proud father who wants to announce the birth of a son. Labi naglalaki ang iyang anak. You see? Ambot lang aning mga papa kay ganahan gyud sila lalaki nga anak. Wa nagpasabot nga di mo palangga sa inyong mga anak, mga babae ha. Sa bago pang nga tao, palangga kay sa papa ang lalaki. Pero pag mudako na, palangga sa papa ang babae. Ambot nga no. You see? Ambot nga no, and it is happening. Mao gyud kay tabo. Pag bago pang kanang wala pa ni gawas ang papa, lalaki unta. Lalaki unta kay gusto man niya nga na siya ka partner. Gusto niya nga naa siya gitawag nga kauban-kauban. Mao na nga ang papa pag wala pa ng anak, lalaki unta. Pero manag ko na matingala ka mas palangga ng babae. Katong mga lalaki ana. You see? But mga kaigsunan nato makita nga si naay proud father sa aning kuan. And the father wanted to announce na nakoy anak ni gawas na. Ni gawas na. And let me ask you, who is the proud father of this story? May mo tubag? Ha? God. It's not Joseph. It's God. The proud father is God. And he wanted to announce the world that my son is born. Gigamit niya ang anghel. Ang anghel, niadto sa mga shepherds. Ug ang mga shepherds, gisultian sa mga anghel that a Savior is born. Natao na ang manluluwas. Pagmayaw, ingon pa sa verse 10 sa tong text, the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Nga ito makita mga kaigsuunan that nga the angel was used to proclaim the birth of Jesus Christ. Proud kayo ang Father, mga kaigsuunan. And He chose holy angels and used star to guide people nga moabot sa iyang anak. Even the heavenly bodies are involved. You see? Sadly, very sad, even God is very, very proud. Nalipay kayo ang amahan that Jesus Christ was born. Sadly, the first reaction of the coming of the Son of God, which we will consider today, is rejection. They have rejected the Lord Jesus Christ. Kinsa man ang first nag-reject? Sa verse 7, and she brought forth her firstborn son, and wrapped him in the swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the what? Inn. So the innkeeper. The first person who rejected the Lord Jesus Christ was the innkeeper. Ang tigbantay sa inn, mga kaigsunan. But let's not be hard on this person. Usahay ba kay luoy kay ning innkeeper ba kay kani nga innkeeper, wa gyud niya gidawat ang Ginoo sa piti niyang luya. Di ba? But imagine, try to put your situation in this innkeeper. Pananglitan karon naa kay boarding house nga gibantayan. Unya pagkahuman katong boarding house kay ting census man naay mga dayo nga mga lalaki. Daghan kaayo kay magpasenso sa diri sa Kidapawan, ikaw ang tigbantay. Unya pagkahuman napuno na. Wa na gisunod. Pwede ba ka moingon nga oy do pamahawa mo diha kay nakoy ipuli? Di ba dili? Yun say mingon ay sorry puno na. Tama? So let's not be so hard in this person, mga kaigsunan, kay nga naman dapat makasabot sa siyang sitwasyon. Pero og nakabalo lang siya that gibagdos ni Maria, ang giboros ni Santa Maria, mga kaigsunan, is the owner of the universe. He would say, get my place, get the best room in this inn, dito ka, dito mo sulod. But he did not know. Wa siya kabalo, mga kaigsunan, that it was the owner of the universe. But now, let us try to really look at the root of the matter. Why did he not accept them? You know the answer? Business is business. Business is business. And that's a problem, mga kaigsunan. Sometimes our businesses and our occupation is the hindrance nga nung makaduol ka kang Ginoong Hesus.
Mao na akong ginaingon sa mga batanon, mga kaigsunan, pangita mog kurso, pangita mog trabaho nga dili mapunggan ang inyong pagpangalagad sa Ginoo. Why? Unsaon man nga maimo ang tibuok nga kalibutan apan mahanaw ang imong kaugalingong kalag. Ingon pa ni Ginoong Hesus, walay kapuslanan ang tanan, mga kaigsunan. You see, even though you will become the richest man in this world, even though you will be the proudest man in this world, the pinakasikat nga tao diri sa kalibutan, mga kaigsunan, pero wa ka nailhan sa Ginoo, walay pulos ang tanan. Nakaila ang tibuok kidapawan sa imuha, pero ang Ginoo wa kaila sa imuha. In Matthew chapter 7 verse 22, ingon pa ni Kristo Jesus, pamahawa mo, nagbuhat og mga kadautan kay wa ko makaila kaninyo. You see? So mga kaigsunan, business ang nahimong hindrance. Kay ato makita kung kanilang normal lang ni nga balay, napag si chance siguro. Ngayang padayunon ang nagmabdos nga si Santa Maria. And ato makita, mga kaigsunan, sometimes in our time today, ang atong mga pagpanginabuhi, ang atong mga trabaho, maoy nahimong hinungdan nga di ta mga lagad sa Ginoo. You know, di gyud ko mahadlok nga muingon sa inyo ha, nga mas unahon ninyo ang Ginoo sa diha nung ka sa inyong panginabuhi. Hindi ko mahadlok, nga naman, we have been there. Gikupta namo ang saad sa Dios. Giingon sa pulong sa Ginoo, Matthew 6:33, memorize pa nato, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And sometimes we put our eyes in the all these things shall be added unto you. That's not important. The important word in this verse is God. Dios. Kung saan man ito nimong all these things kung wala kay Dios? You see? Don't focus on those all these things shall be added unto you. Kung waon nimo ang but seek ye first the kingdom of God. Ano yung pulos ng verse? See, God is the most important. You see? Ato makita, mga kaigsunan, when I was, bago kami nagsimba, kung tanaw ni mo si Brother Jasper na akong mangho diri karon, pertigyud na mong lisura gyud. Pertigyud lisura. Kay nawad ang trabaho ang among papa, wapoy trabaho ang among mama, usay magkautang-utang, unya ako po nagsugod ba ko sa akong butin-butin, usahay ako ang ginansya sa isa ka adlaw, 50 pesos ra. Unya ang amo ang kita sa usa ka adlaw, igo ra gyud anang adlaw pangkaon. Og di ko mo trabaho Domingo, wa na mi pangkaon. Anang adlaw og pagkalunis pangitaon pa. Usahay akong mama mangutang taon og noodle sa lingan. You see? Anak kalisod ang kinabuhi. Pero unsa mong gibuhat? Tibuok family, we go to church. Pagtanong ni Jasper, wa ko na makak. Mamauli mi sa una. Manghapit mig mga sayuti nga nang gawas dito sa koral sa among silingan, mao among himuong sudan paniudto. Pagtanong na Brother Jasper. You see? So ato makita, mga kaigsuunan, God hath graciously provided. And hinay-hinay mga kaigsuunan, ang blessing sa Ginoo nagapadayon. Hinay-hinay, nag-arang-arang akong panginabuhi. Hinay-hinay, God bless ang Ginoo. Nga naman, kay tinuod ang saad sa Ginoo, pag-ingon niya, nga all these things shall be added unto you. If you seek me first, then tinud-anay ang Ginoo. Sulay lang. Mao nang ingon ka nga, ay, wala man gud mi panalapi, wala man mi inani, ay, naglisod man mi, kay wa ni mo gisulayan ang Ginoo. You did not try Him. Wa ni mo siya gisulayi. So, igsoon, sulayi ang Ginoo. Og imong i-experience, imong masinati igsoon ang panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi. Try Him. Di ko mahadlok, musulti sa inyo, ani. Nga naman, kay nag-ingon ang pulong sa Ginoo. And we have already experienced this. You see? Na among gibiyahan among panginabuhi sa adlawng Domingo kay nagsimba mi sa Ginoo. Sultian di ka, igsuon. Di gid ka pakyason sa Ginoo. Sulay lang siya. Ay lang gid pagkawag waday mong pagtuo. So first reason why business. Number 2, the second person to i-consider, mga kaigsunan, is those who hear the announcement of the shepherd. Di ba ang giingnan sa manghel ang mga shepherd? Unya ang mga shepherd nagsulti pud sa mga katawan. In chapter 2, mga kaigsunan, sa book of Luke, the Bible says, open your Bibles there please. Ingon pa ang pulong sa Ginoo diri sa verse 16 ta magsugod. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. And when they had seen it,
they made known, look at that, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. So ilang gipahibalos dagang mga katawhan. Ang balita may tungod ning bata o katong announcement sa anghel. And look at this mga kaigsunan, verse 18. And all they that heard it, what? Wondered at those the things which were told them by the shepherds. They just wondered. So sa may tabo, sometimes people are like this. Ang may tabo mga kaigsunan, gikan kasimbahan, unya pagkahuman, ay grabe. Grabe gud akong kasing-kasing, murag yung gidunggab sa mensahe sa pulong sa Ginoo ni pastor. Grabe gud kayo ang conviction, grabe gud kamayo ang Ginoo. Nag-wonder gud ko. Next day, the following days, nawala na. Nakalimot na. And there are people, ay, blessed kay ko sa Christmas. Grabe ko kakalipay sa Christmas. Pagka January, ni-die out na ang wonder. Ang tawag sa Tagalog na, ningas kugon. You see? Kanang kugon, kaniadto sa bukid, sa Malaybalay, among silingan na sunog, ang ilang atop kugon. Pagsagit sa among silingan, tabang! Sunog! Gawas akong uyuan. Pagtalikod niya, kay nagkuha sa kabalding tubig, pagbalik niya, ugdaw ng atop. Hurot na. Kadito kayo, inana ang kugon, muna yung ningas kugon. Ningas meaning pagsiga. Kugon katong sagbot nga ginahimong atop. Ningas kugon meaning dako kay kalayo. Maana. Sometimes inana ta mga kaigsunan, just like these people nga nakadungog sa balita sa mga shepherds. They wondered, hala, mo ba tinuod na? And it died out. Nawala ra. Inana ba tong reaction sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan? Ay, na-bless kayo ko sa pulong sa Ginoo. Ay, na-bless kayo sa akong devotional karong buntag. Ay, na-bless kayo sa akong Bible reading karong buntag. Ay, na-bless kayo sa devotion nga ako nadunggan sa radyo, sa gitawag nga asaman. Ay, na-bless kayo sa preaching sa pulong sa Ginoo. And it died out. And I hope mga kaigsunan dili na atong reaction sa Ginoo. It is also a kind of rejection. You see? Mura bitaw ka ganang usa ka dalaga nga naa kay nagustuhan, unya karong adlaw ingon sa, uy, kabalo bitaw ka kay crush pud ka. Ang term sa mga lang people, lagi crush ba ko niya. So, anay mabutanon. Unya pagkaugma wa nakapansin na. Mo nang nahitabo mga kaigsunan. So atong tagaan og inana kay mas makasabot ang mga batanon ana. You see? Murag yan nahitabo. Murag yan ang Ginoo, ay amen. Dito gid sa ko na bless ya. May pagkaugma wa na magipansin ang Ginoo. Hinana ba? And we praise and thank the Lord kakita ang Ginoo sa mga kasing-kasing. Number 3 mga kaigsunan, the third person who rejected Christ is Herod. If you would go back in Matthew chapter 1, ato makita diri sa Herod. I don't need to really reiterate the story sa inyo ha. Ngano man, because you know the stories, nabalik-balik nigwalig tudlo kada Disyembre mga kaigsunan. So Herod, siya ang hari. He is an Edomite actually, mga kaigsunan. Edomite meaning kaliwat siya sa igsoon ni Jacob nga si Iso. And kaning mga Edomite, grabe ni sila ka problema sa mga Israel, kay ang Israel pagsulungon sa Assyria, pagsulungon sa Syria, pagsulungon sa mga Amorite, mga Canaanites, pagsibat sa mga Israel, kaning mga Edomites, kay naa sila long hatred sa Israel, ilang pangatngan ang mga nang sibat nga mga Hudiyo, ilang ipang-ambush, ilang pangpatyon. And they wanted to annihilate Israel from the face of the earth. And ang last nga mga Edomites is kani silang Herod. And one day nahimo na gyud king sa Israel. Pagkadungog niya ingon tong mga Magi nga, oy, natawo na ang hari. Nakit-an na mo yang bituon, asa man siya? Unya siya Edomite. Ingon sa mga Magi, hari sa mga Hudiyo. Perting sukuan niya. Ako ra ang hari. So unsa ang gipabuhat ni Herod? Gipapatay niya tanang mga bata 2 years old pa ubos. So pag abot sa mga wise men, mga kaigsuunan, naa na sa mga 2 years old si Jesus Christ. Dili na baby. Mali na niya makitaan des plaza bitaw nga mga baby bitaw nya naa sa pasungan wala oy. Na siya sa balay. They are already in the house and it is not a babe, it is already a young child ang giingon sa pulong sa Ginoo.
Dako na mga 2 years old na Jesus Christ, mga kaigsunan. Mao na ang resulta sa pagbasa sa Biblia nga wala gyud gisabot kung unsay nahitabo. And throughout our life, throughout our time, atong pagtabot mo tong tinuod kitong na didto sa mga picture to makita, it's wrong. You see? Na ato makita mga kaigsunan going back ang Herod ipapatay niya. Nga naman, he thinks Jesus is a competition. He seeks to get rid of him. He was hostile toward the Lord Jesus Christ. He wants to keep Christ out of his life. He wants to be his own king. Gusto siya ang mahimong hari. I am the captain of my own ship. You see? Kung gusto mo tudlo sa ako. Di ko gusto sa Bible kaya naman, thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not. Dagagbawal ang pulong sa Ginoo. Kala, gihatag ang balaod alang sa tong kayuhan. Imagine a countering away balaod. There was an atheist before. Nga nag-ana siya. Nga, I don't believe in Christianity, in absolute truth. The truth is relative. Pa niya? You see? So, kada ang tama sa iya ha, gitawag nga, tama to sa iya. Lahi ba itong tama sa ako ha? So, mala pa niya. And, wala gyud evil. Nangutan na itong sa Christian, gapanirado ka sa imong portahan paggabi. Yeah, of course, I close the door. So, meaning, you believe in evil. Hadlok man kakawatan, hadlok man kasudlon, manirado man kayong portahan. You see? So ato makita mga kaigsuonan, there is absolute truth. Kabalo ka, ewan pa ni C.S. Lewis, science is possible because of God. Nga naman, there is law in nature. The reason we can study science because there is law in nature. You see, everything imong it's sa taas, mahulog yun because there is law in nature. Napagod ito'y batanon karon nga, ay, gravity is irrelevant. Why? Because Newton just invent gravity. Ano sa ka? Gi-invento ko ng Newton ang gravity. Binuang. You see? Nagpangalan siguro. Noon sa naman mga tao ron. Okay? Nato makita mga kaigsunan. Nailo ang nature. Mauna nga, maka-observe ka og kanang balawod yun nga. Naagod kay systematic truth nga imong mabawan. Kay nailo in nature. And if there is a law in nature, meaning there is a lawgiver. And if there is a lawgiver, there is a law. And if there is a law, there is a standard of morality. And because there is a standard of morality, mga kaigsunan, nagyoy tama og mali nga atong angay sundon. You see? Na ato makita mga kaigsunan that because of God, science is possible. And there are people who wanted to get rid of God in their lives. Nakoy na dunggan nga usa ka chaplain sa usa ka kanang mga sundalo. Unya sa within the soldiers na ay mga atheist pud nga mga sundalo. Nakatong chaplain, niana siya, chaplain mga pastor bitaw sa mga sundalo. Ana siya nga, "Sir, I know that you are an atheist. I respect you. So when you die, don't expect me to pray for you. I will not read the word of God because you don't believe it. What will I say? This person lived and died the end. That is the only thing I will do to you because I respect your faith. You believe that there is no God. So I will respect you." Kabalo ka sa discover, atheists wanted to live as an atheist but they don't want to die as an atheist. You see? Kay nakoy na istorya kaniadto sa plaza nga iyang ginikanan mga Christians pero siya dili siya katuog Ginoo. Ana sa ko, "Sir, di gid ko motuan ang imong Ginoo." Kaya anak ko nga di magid ako siya kaya akong ikot og Bible di man siya motuo. So ako lang siyang giingnan, inani na lang. So ayaw ko mulakaw, I will give you an illustration. Kaya di man ka motuo og Biblia. So I cannot use the Bible. You see, there is an illustration for you para imong masabdan. Jesus Christ is using parables in his preaching. Naiduha ka buk tubig, tawag nga limpyo ang duha, papilion di ka, magproblema ka dili. Di ba ka magproblema? Sa kasa kuha ka inom. Pero maingon ko sa imo ha, kaning duha ka buk tubig ang isa na hilo. Maghunahuna gyud ka. Di ba? Hunahunahon gyud nimo kung ay mong pilion kay basi mamatay ka. Now, look at Christianity mga kaigsunan. Christianity is teaching if you don't believe in God, impierno ka. If you follow Him, you'll be going to heaven. So na, mura siya gatong tubig nga nahilo o tubig nga limpyo. No mga kaigsunan,
atheist will say, mali na siya. So they have chosen, no, di tinuod. Ang kita mga kaigsunan, we have chosen to believe in God. Na tinuod, na Ginoo katong limpyo nga tubig. Now listen carefully mga kaigsunan. Kung tinuod pa nga, ang katong tubig is limpyo ang duha, okay ra, di ko problema. But Christianity is teaching, ang isa hugaw, pwede kang mamatay. Now mga kaigsunan, masipyat ka karon. Mayon karon nga way Ginoo, og tinuod, pananglitan, og tinuod, nga tinuod ka. Pananglitan, og tinuod, nga tinuod ang atheist. Granting without admitting that atheism is real. Wala yung tinuod ni Diyos. Ang mga Christians, nabay nawala na to. Why nawala na to? We have enjoyed serving the Lord. We have enjoyed building relationship with people. Kabalo ka mga kaigsunan, sadya, pag naay ma-hospital, pag naay mga matay, pag naay gitawag nga magkalisod, most of the time, di ko maingon ang mga atheist, walay kaluoy, nagyapon sila morality, maayo yung mga tao, but most of the time, ang imong makita nga magdinamayay mga Kristohanon. Most of the time. Magtinabangay mga Christians. No ato makita mga kaigsunan, pag tinuod man galing atheism mula Ginoo, why nawala na to? We enjoyed serving the Lord, we enjoyed singing, we enjoyed this Christmas celebration, we enjoyed God. We enjoyed each other. Pero pananglitan, kung tama ta sayop sila, dako kay nawala sa ila. They will suffer in hell. So mga kaigsunan, tama man ang Christianity o dili, way mawala na to. But I tell you, tama ang Christianity. You see? So I hope we will not be like Herod trying to get rid of God in our lives. And number 4, mga kaigsunan, the chief priest. Mga pangulong pari o mga eskriba in the time of Christ. Kabalo ka ang mga magi, nangutana sila. Itong basahon gani mga kaigsunan. The Bible says in verse 2, chapter 2, verse 2, saying, "Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him." Ilang gipangitaan si Herod. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. So not only Herod, but all Jerusalem was troubled. Kabalo ang tanan. Dili sekreto ang pag-abot ni Ginoong Hesus. Nakabalo ang tanan. And when he had gathered all the what? Verse 4, chapter 2, Matthew chapter 2, verse 4. And when he had gathered all the what? Chief priests and the what? Scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. So, ang mga pangulong pari, mga eskriba, they are leading the worship in the temple. Ang mga eskriba, sila ang nag-translate o nag-preserve sa pulong sa Ginoo. So, mga religious people. And the Bible says, demanded of them where Christ should be born. 5. And they said unto him, in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, and thou, Bethlehem, in the land of Judah, art the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. So meaning, kabalo sila. They know, matao ang Ginoo. They know that the Messiah will be born. They know that the Messiah must be worshipped. They know. Pero silang gibuhat. Did they come and worship Him? Wala. They have rejected Christ. So, ang ikaupat na klase sa nag-reject ang Jesus Christ, mga kaigsunan. Katong mga tao, nakabalo, nakaila kang Jesus Christ. Nakabalo, naangay siyang simbahon. Nakabalo, naangay siyang sampiton. Nakabalo, naangay siyang duulan. Nakaila sa pulong sa Ginoo, pero walay gibuhat. May tungod niini. Nagpadayon gyapon sa pagkinabuhi. Nagpadayon gyapon sa iyang pag-asa adto bisag asa, even though they already know. Sakit na malandong no? Ay, kabalo man ko nga ang Ginoo gid manluluwas, kabalo man gid ko nga mobalik ang Ginoo, kabalo man gid ko nga naay impierno, kabalo man gid nga langit. And what have you done about it? Unsay imong gibuhat about it? It means that you did not really believe. Ingon pa ang Romans chapter 10 verse 9. If thou shalt believe in thine mind? No. If thou shalt believe in thine heart, the Lord Jesus. Believe with all your heart. Kulang nang nakabalo lang ka. Kabalo ka unsa nang born again, kabalo ka unsa nang salvation, kabalo ka unsay gospel, but you did not believe in your heart. Wag pay pulos ang tanan. So those are the 4 people who have rejected Christ. I hope nga wala ka atong upat. And number 2, walang taman ka punto. The people have glorious expectation.
Na sila'y faith and worship to Jesus Christ. Expectation means a strong belief that the child, Jesus Christ, is no ordinary child and He will achieve something in the future. And what He achieved is our salvation to save you and me. Save you and me, mga kaigsunan. So, kinsa man nga mga tao, the first person is Joseph. Si Joseph, kailan mo kang Joseph, no? Kinsa mas Joseph, pastor? Katong maligay, tuba mong silingan? Mabana? Dili. The stepfather of the Lord Jesus Christ. Kabalo ka ang trabaho ni Joseph, lisod kayo. Kung si Mary, mga kaigsunan, he must keep the Savior or the child. Joseph must keep Mary and the child. Dili basta-basta ang trabaho ni Joseph, mga kaigsunan. You see? He trusted and obeyed God. And I believe he was broken-hearted. Broken-hearted si Joseph, mga kaigsunan. Nga naman, pagkabalo niya, nga ang iyang fiancé is burus. And the Bible says, being a just man, not willing to make her a public example, kay kaniyadto, mga kaigsunan, pag ang babae gani or ang lalaki masakpan nga nagacommit og adultery, then their punishment will be thrown unto death. And si Joseph, tungod siyang gugma kang Santa Maria, dili siya gusto nga mamatay si Maria, iya na lang gitago. Wala na siya milikramo. He was broken-hearted. Nga naman, sa diha, nga ang iyang pinalangga ang babae nga iyang gipangandoy siyang kinabuhi, ang babae nga iyang gihalaran sa iyang gugma, nagmagdos sa lahi na lalaki. Sakit naman lang tungod. In the first place, wala man kabalo si Joseph. But pagkakita sa Ginoo, grabe si Joseph. Matarong kaayo. Wala gid niya hunahunaan og dautan si Maria. Marunong magparaya, mga kapatid. Okay? Sino ba ang mga marunong magparaya dito? So, mga pareho kayo ni Joseph. You see? So, ato makita, mga kaigsuunan. Nagpakita ang anghel sa iya. Joseph ayaw kahadlok. Kaya ang gimabdos ni Maria, mahimong manluluwas. Ang tawgon niya yung pangalang Jesus, kaya iyang pagaluwason iyang katawhan, gikan sa ilang mga sala. So mga kaigsunan, his brokenness became a great obligation that he must be the father of his own Savior. Manuluwas sa iyang kaugalingong magkasala. Lain kayo no, padakpo ni mo usa ka bata, nga di na nimo kaya disiplinahon, nga naman ikaw pa yang disiplinahon. You see, bitaw, I believe nga ang mga igsoon ni Jesus Christ bitaw, suko kay saya. Tanaw nimo ang Mark o ang Book of John, wala gyud nagtuo ang iyang mga igsoon sa iya. They did not believe that Jesus Christ is God. Nagtuo. Aya lang sila nituo sa diyang nabanhaw na Jesus Christ. Siguro no, sakit kay, di ba, kamanan, i-compare ka, di ba, sabok kayo. Huy, ngano di man kamo awat sa imong igsuon? Huy, ngano di man kamo awat sa imong silingan? Huy, ngano di man kamo awat sa imong igagaw? Makalagot gid kayo. Lami gid pang tukon ning mga tawhanan ningon i-compare lahi-lahi man mi. You see? Jesus Christ perfecto nga anak. Siguro gikan sa eskwelahan, pag uli sa mga manghod ni Ginoong Hesus, pang-asa, labay lang bisag-asa ilang mga sinina. Nak, nganong di man gid mo mag-awat kang Jesus no, nga tanawa o, arins kayang kwarto. So naunsa mo gid. Isa, nganong di man gid mo mag-awat kang Jesus Christ no nga, o tanawa o, respectful kayo. Perfecto God. Ginoo Dios. You see? Nagot yang maigsoon nga nakalagot sa iya. Narabo ding perfecto. So, anak yung maigsoon. You see? So, ato nakita mga kaigsuonan that Mary, Joseph, lisod kayo nga padakon niya, ang anak nga mas perfecto pa niya, mas maayo pa niya, at the age of 12, mga kaigsuonan, all the doctors and the scholars in the temple naglingkod kasi Jesus Christ ang nagtudlo sa ila. You see? Sainan ka na. Akong mama, pagod sa una, anak mama, ay, sa una, akong mga anak, pangkusniton ran ako. Karon ako na'y tudluan. Ay, kaluwi sa mama. You see, maabot na kitang panahon that your children will grow and they will acquire wisdom and sometimes they will become wiser than you. And ato makitaan mga kaigsunan, lisod. Alang kang Joseph, but he obeyed. Nituman siya. And we praise and thank the Lord for that. And number 2, si Mary. Diba? Naay mga protestante nga di gid mo tawag kang Mary og Mama Mary. See? Nganong di man gid mo tawag kang Mama Mary og Mama Mary? You see?
Tanawas nanay dito, si nanay, kuan, pasensya. Pasensya ba ito, ma'am? Nanay? Di ba? Unsa akong tawag sa iya? Si nanay. Unsay meaning sa nanay? Mama. Tawag din ako, mama, nanay, si nanay, pasensya. Aya ba ka ang inahan ni Ginoong Isus? Paggawa, magibatasan nga, di lang kayo mo respeto kang Santa Maria. Di ba? So ato makitaan mga kaigsunan mga protestante, usahay, sobraan na pod ka. Sobraan na pod ka. Balitok kang utok ba? Dili, gatanahon, kung unsay tinuod, gitudlo sa pulong sa Ginoo. You see? There's nothing wrong calling, gitawag nga, Mary, Mama Mary. But I would advise you not to call Jesus Papa Jesus. Nga naman, og tawgon nimo og Jesus, Papa Jesus, igun sa nimos Mary? Lola Mary? To avoid confusion. Nga naman, di ba? I grow up, muna makaingon ko na I grow up, nga sa among portahan, sa among bintana na picture, the Sacred Heart of Jesus. Uban si Mary, si Mama Mary. Ako yung pagtuo growing up, mag-asawa si Mary o si Jesus. Maugid ko akong pagtuo, nga naman, nag-abay lang ako picture, na ay mag-asawa sa langit si Jesus o si Mary. Mo lang pagtuo. Nga naman, Papa Jesus, Mama Mary. But Jesus Christ, mga kaigsunan, is introduced in the Bible as the firstborn. Di ba mo ganyan, amahan, anak. Sa diyang nagtuo ka, nahimo kang anak sa Diyos. Jesus Christ, ang bugtong anak sa Diyos. Anak mo ka sa Diyos. Ikon sa mo ni Jesus Christ. He is the oldest brother of the family of God. You see? So I would advise to not call Jesus Christ Papa Jesus. It will give confusion. Though He is also called Everlasting Father, title po ni Jesus Christ. But to avoid confusion, mas better, Lord Jesus. Mama Mary, it's okay. It's a way of respect. You see? So ato makita mga kaigsunan, Mary is a very, very wonderful woman. Nga naman, kung siya ang gaingon, pag ingon sa, di ba akong ginabalik-balik, lisod ang kahimtang ni Maria. Di ba pananglitan karon, nay dalaga, 17 years old. Ingon sa other accounts, Mary was 17 years old when nabuntis siya. Patay ni mga 16. Uy, si Mary gani, 17. Next year, pwede na ako. Delikado. Delikado, ha? No. Ako nang i-refute. Nga naman, at the time of Jesus Christ, their 18 is 13. Remember? Basing moingon mo karon nga ay, sunod tuig, 16 na mga karon, 17, okay na ko, sunod tuig, magbinyo na ko. Ayaw. Nga naman, at the time of Jesus Christ, their 18 years old is 13. Mao nang gitawag nga bar mitzvah. Pag tungtong sa bata nga bahay galaki og 13 years old, mag-debut na sila. Ilan ang taguan ang ilang mga dulaan, magsugod na silang tabang sa trabaho silang ginikanan. Pag edad lag 13. So our 18 is their 13 kaniyadto. So Mary is already in the right age, at the age of 17. I don't know kung 17 ba yun, but other apocryphal writings, it says 17 years old si Mary. You see? So ato makita mga kaigsuunan, nga panitan ni 17 years old ni dalaga diri. Unya nabuntis lang sa galit. Unya mo na kang, uy day, kabata pa nimo na nagmabdos day, uy, kinsa may papa na ay gikunsaran ko sa balaang espiritu. Kasi tubag nimo, huy, pagkiat-kiat diha, kinsa, di ba mo anak ka? So dili lalim na yung sitwasyon. You see? Dili lalim, lisod mga kaigsuunan. It's not easy. So if you just use your imagination, makaingon ka, dili basta-basta. Ang nagihan ni Santa Maria, mga kaigsuunan. Na atong gitawag nga, makita mga igsoon, that Mary, ingon pa niya, the handmaid of the Lord. Be it unto me as thou sayest. Buhata sa ako, Ginoo, kung unsa ang imuhang gusto. And I hope by the grace of God, makaangkon tagpagtuo na susama si Santa Maria nga moingon ka, Ginoo, kung unsa man ang imong plano alang kanako, buhata Ginoong Dios. Do it. Do it. You see? I hope you will come into your life na masulti na nimos Ginoo. And say as like you mean it. Usahay, we will make commitment sa Ginoo, Lord, so good karon Ginoo. Musimba na gid ko Ginoong Dios. Mualagad na gid ko nimo kay na-realize na ko nga grabe mong pag-anto sa krus para nako gibiyahan imong trono Ginoong Dios. Imong korona sa langit imong gibiyahan. Unya nagsulob kag korona nga tunok, gilansangan imong mga kamot, gibira-bira imong mga buhok, gibangkaw imong kilid, nauklat ang imong likod Ginoo para nako nga magkasala. So good karon Ginoo, musimba na gid ko Ginoong Dios. Salamat sa kaluwasan. Pagkasunod Domingo, buntag sayo. Alarm na, ay, alas 4 na. Maligo na ako kayo, mag-prepare simba. Pag alas 5, uy,
nawag, hello? Si ato, uy, natay laag karon ba? Ato tadto sa kuan. Ha? Lord, last na gid ni Ginoo, sunod na gid Ginoong Dios. Musimba na gusto ko, last na gid ni karon Ginoo. Tinuod dili. Tinuod. You see? So when you say it, you mean it. You see? You mean it, mga kaigsunan. Na ato makita, mga kaigsunan, Mary was like that. He accepted Jesus Christ. I hope today, imo pong i-accept Jesus Christ. Number 3, the shepherds. The shepherds. Sa Luke chapter 2, mga kaigsunan. Kani mga shepherds is mga cast out nila sa society. Ang shepherds kaniadto, mga magbalantay, most of them are nomads. Wala sila tama ang address. And they are cast out in the society kaniadto. Kabalo ka ang mga nomads, ang mga shepherd kaniadto, walay katungod magbutar. Walay katungod kung makita sila krimen, pagtindog nila sa judge, dili counted ang ilang eyewitness testimony ang mga shepherd. Inaana sila marginalized, daog-daog, luoy kayo sila sa society, mga kaigsunan. Pero unsa man ang gibuhat sa Ginoo? Cast out, yet first to hear the announcement of the angel about the birth of Jesus. Mga-cast out sila, pero pinakauna nga nakadungog sa maayong balita. Sultian di kaigsoon, maybe naay mga tao nga mo cast out nimo, naay mga tao nga di mo respeto nimo, naay mga tao nga di mo honor sa imong skills, di mo honor sa imong talent, di mo ila sa imong pagkatao. But mga kaigsunan, God can see something in you nga di makita sa uban. And God saw something in this shepherd nga dili makitaan sa mga katawhan kaniadto. They were the first people who heard the glorious announcement. Hark the herald! Angels sing. Niabot na ang manuluwa sa kalibutan. The first to hear, shepherd nga mga cast out. Shepherd nga mga wala gibali-bali society. Mga shepherd nga gipadaplin lang, wala girespetaran. You see? So mga kaigsunan, you cannot judge people. You learn to respect people, mga kaigsunan. You see? That's why ako yung ginabalik-balik dito sa simbahan. Let us learn to respect people equally. Ayaw tanawa ang tao, pinaagi sa iyang sininaan. Ayaw tanawa ang tao, pinaagi sa iyang kwarta. Ayaw tanawa ang tao, pinaagi sa unsa man ang nasya. Tanawa ang tao, pinaagi nga kining tawhana, gipakamatyan ni Jesus Christ. Importante ni nga tao. So all of you are important. Why? Because Jesus Christ died for you. So ato makita, mga kaigsunan, that these shepherds, they are cast out, yet first to hear. And, di ba, ilang testimony? Dili kami naon sa husgado. Atong gibasa ganina, sila ang pinakauna nga nag-bear witness about Jesus Christ. So meaning sila ang pinakauna nga soul winner. You see? Kaning mga shepherd, mga kaigsunan, mga taong daytohan, mao'y una nga nagpadayag sa maayong balita. Wow. So mga kaigsunan, ang pinaka-the best na mga shepherd, atong tanawon ng sinitabo, Luke chapter 2. Atong basahon na lang. Verse 20. If you're there, say amen. Luke chapter 2, verse 20. And the shepherds returned, glorifying and for all the things that they had heard and seen as it was told unto them. Nilakaw sila nga nagahimaya sa Dios. You see? So igsoon, I hope ikaw karon ang imong reaksyon sa mensahe sa pulong sa Ginoo o ang imong reaksyon sa pag-ila kang Ginoong Hesus sama ning shepherd. Nga mapauli ka karon, nga magpadayon ka magdayeg ug magsimba sa Dios. Di ba? Ako ganyan ginaingon sa simbahan, balik-balik para igong mabutang sa ilang una-una. You see? Because repetition is good for the soul. Di ba? Dili ta mo atong simbahan para makikita sa Ginoo. Yato tag simbahan para makikita sa mga kaigsuonan. Nga naman, pastor? Kaya ang Ginoo nagpuyo sa atoa. Ang Ginoo kauban nato perminti. So kung moingon ka karon nga moadto kog simbahan para makikita sa Ginoo, kinsay kauban nimo atong Lunes wala di mo naguban sa Ginoo? Martes wala mo naguban sa Ginoo? So ato makita na every day you are with God. You must be with God. So kaning nga mga tawanan, mga kaigsunan, even though they departed the presence of the Lord Jesus Christ, na mauli na sila, they continued to worship and praise God. I hope mo na imong reaction. And the last person nga we will consider, mga kaigsunan, are the wise men. The wise men. You see? Atong sakinan ganina,
naguba. And some of you must come here, diri sa tong simbahan, nga mag-commute na lang. Pero kabalo ka kaning mga shepherds, ay kaning mga wise men, ganyan ang buntag, I have tried to look kung unsa kalayo ang ilang gibiyahe. It was approximately 800 kilometers ang ilang gilakaw sa ilang caravan. Approximately 800 kilometers ang ilang gilakaw, mga kaigsunan. And in that old time, mabot og 4 to 6 months ang ilang biyahe para lang maabta nila Jesus Christ. You see? And sa atong panahon karon, mga kaigsunan, nga matudlo las tumoy simod ang simbahan to raw. Walang simbahan ito. Sa bukid sa una, pag mangutana gani ka nga nadias unahan, tudloon gani, okay ra. Uy, to. Delikado na, layo pa kinasanan. Ay kumpiyansa pa sa simod ang itudlo, layo kinasanan. You see? So ato makita, mga kaigsunan, nga kaning gitawag nga mga wise men, perting layo sa ilang gibiyahe. But they go to the Lord Jesus Christ. Why? To worship Him. They were very, very far, yet came. Yet, tanawa, layo kayong mga shepherd. Pero, yadto sila. Pero kani silang Herod, kaning innkeeper, katong mga high priest, og mga scribes, pertigyud kayong duula. Physically, pero layo kayo spiritually. So, igsoon, unsa man kaduol sa Ginoo karon. Maybe nakakakaron diri, pero layo kay ka sa Ginoo. You see? So mga kaigsunan, these people, even though they were very, very far, they invest time, effort, just to go and come to Jesus. And they brought gift to Jesus. What can you give to Jesus now? Di ba? Mag-exchange gift ang taon niya, di ba? Unya, itong exchange gift, ang imong tagaan, katulad po di mo ang mga kauban. Di ba hindi mo ihatag imong regalo kung dili ka tagagbalik? You see? Pero ito makita, mga kaigsunan. Di ba, ang Christmas, kag isang birthday gani? Pag na mag-birthday, kasi tagag-regalo. Ang bisita o ang mag-birthday? Mag-birthday, no? So, kinsa may nag-birthday karon? Si Jesus. Nangutanas princess nga mong, anong kamubi, nag-birthday ko, wala ko regalo lagi. Bitaw. So, ito lang nag-birthday gani? Okay? Si Rod? Happy na si Rod, no? Happy na ang birthday ni Rod. Okay? So, mga kaigsunan, unsa man ang imuhang ihatag ang Jesus Christ. Tanawa, in the book of Psalms, ang book of Psalms, kung gutomon ang Dios, dili kanya istoryahan. Kay iya ang tibuok kalibutan. Kung gusto siya og bandi, di kanya pangayuan. Kay iya ang tibuok kalibutan. You see? So unsa man imong mahatag sa Dios karon nga iya man ang tanan? Kabalo ko sa matag sa Dios. Ingon sa Hebrews chapter 13, ang imong mga pagdayeg, imong kaugalingong pagsimba sa Dios, imong pagsalig pagtuo kaniya, ay tamis kay nang alim yun atubangan sa Ginoo. Simba sa daygas siya. Og labaw sa tanan, makadala kag usa ka kalag sa tiilan sa Ginoo. Nga mutuog mo salig kaniya. O ikaw ang iyang gamit ay tamis kay nang alim yun atubangan sa Ginoo. Ingon sa Biblia sa Lucas, mga kaigsunan, nga kung dunay usa ka kalag nga maghinulsol ang langit magmaya, mag-awit ang mga anghel, mga kaigsunan. There is great joy in heaven. You see? I hope so that you will do that, mga kaigsunan. And you will give effort. You will give gift to the Lord Jesus Christ. And you will offer yourself. And lastly, and we will close. Budget lagi na ako, tama na alas 11. Ang mensahe sa pulong sa Ginoo. We will close, mga kaigsunan. Some of those reaction, those we have talked about karon, are the reaction of those first people sa pagkatao ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan. Now, ang pangutana karon, how about you? Unsa ka ang imong reaksyon kang Jesus Christ? Igsoon, I would like to invite you karon to come diri sa tubangan and kneel down to God. Istorya ang Ginoo. Kung wala pa nimo naangkon ang kaluwasan, di pa ka sure nga human sa imong kamatayon, akapadulong, dool diri sa tubangan, kneel down and talk to Jesus, mga kaigsunan. Ginoong Hesus, luwas ako. You see? Ginoong Hesus, dawaton ako ka nga mahimon akong Ginoo, minuluwas, nga ginulusolo ko sa mga sala. Save me, Lord. I wanted to experience the reason why you are born. The reason why Christ is born is to save you.
You see, nahimong meaningless ang Pasko or ang Christmas sa imuhang kinabuhi kung di pa kaluwas. Nga naman, nianhi siya para luwason ka. Naay Christmas nga naman para luwason ka. Christmas is meaningless without you being saved, mga kaigsunan. So I would invite you to come and kneel down and talk to Jesus. Lord, dawaton ti ka nga mahimo na kong Ginoo ug manluluwas. And if you have some of your brethren there, pangutanan ninyo ang mga kabayon niya and bring them sa tubangan that they would receive the Lord Jesus Christ as their Savior. So those are the reaction. Now, tanawa mga kaigsunan, moto ang first coming. Sa atong panahon karon, dili na nato ma-experience ang atong reaction sa first coming. Pero atong ma-experience ang reaction nato sa second coming ni Jesus Christ. Kay mubalik man siya. Now imagine na ninyo, unsa kay bation ni Herod pag mutindog na sa tubangan sa Ginoo. Unsa kay bation sa innkeeper pag mutindog na sa tubangan sa Ginoo. Grabing pagmahay siguro. Unsa kay bation mga kaigsunan atong mga tawhan nga nag-reject kang Jesus Christ, atong mga high priest, katong mga scribes, when they will stand before Jesus in the judgment, unsa ka ilang bation. Now, ang pangutana karon, unsa ka ang imong bation kung mutindog na katubangan sa Ginoo. Si Herod, ang innkeeper, ang mga high priest, wala na sila chance. They are already dead. But ikaw karon, napakay chance to change kung unsa imong reaction. It can be something nga makaulaw gig. Wa gid nako gidawat ang Ginoo ug nituo sa iya kay niadto. Ulaw kayo mga tubang niya. Or it will be a praise, Lord, I have served you. Thank you for blessing me. And now I can see you. And it will be a joyful expectation. So igsoon, you have the chance to change it now. Be saved today. Dawata siya nga mahimo nimong Ginoo ug manuluwas. Nagpakamatay siya tungod sa imong mga sala. You come diri sa tubangan and ask Him to come into your heart. Hunahunahon nimo ha? Kung gibiyaan gani ni Ginoong Hesus ang iyang trono sa langit para lang magpakatao to make possible the first Christmas. Kita dito kaya mabiyan tong mga panimalay. Sahay na mga Christians mayon simbata karong Domingo. Di kung ano man daghan kog mga labhonon. Ang Ginoo taon gibiyaan taon niya iyang trono. Ang mga tao di mabiyaan ang labhonon. Di ba sakit ang malandongon? Ato makita mga kaigsunan, if Jesus Christ left His throne for you, why can't you left your seat and come here in front, kneeling down, asking Him to save you, thanking Him sa iyang kaluwasan as we sing our invitation. Paliw ko nindugan tanan. Brad, higala. As we sing verse 1, biya sa imong lingkuranan. Come here in front, kneel down sa tubangan. Lodi si Jesus Christ. Lord Jesus, Christmas will be meaningless if I am not saved. Kaya ang purpose nga nung nagpakatao ka para luwason ko. Imong pagkatawgon iyang ngalan nga Jesus, kaya siya ang mahimong manuluwas sa iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. So Lord, save me, Lord. Mahimong meaningful ang imong Christmas if you are saved, mga kaigsunan. So I ask you to come and be saved today. If Christ left His throne, left your seats, to come invite Jesus to sit in your heart. And Lord, sit in the throne of my heart. Be my King. Be my leader. Be my Lord. Guide me sa akong kinabuhi. So as we sing verse 1, para ni sa imuha igsoon, para ni sa imuha, come and talk to God. So you have heard the message. No need that someone will come to you and talk to you. You have heard the message. If you wanted someone to talk to you and to explain more sa imo sa kaluwasan, then be it. We are very, very willing to explain to you more about salvation. But if you wanted to talk to God personally, you can come here in the front. As we sing verse 1 karon, kneel down, nisuryaha ang Ginoo. Lord, luwas ako, Ginoo. Nanginanglan ko sa imong kaluwasan. And Christians, mga Kristohanon, kanus aman ang ulahing panahon nga nagpasalamat ka sa Ginoo.
When was the last time that you give thanks to God? When was the last time that you give thanks because Christ was born for you? Now is your chance to come. Duol mo and thank the Lord. Verse 1, please. Who at my door is standing. Iksoon, come now. Come now and kneel down before God. You can come diri sa tubangan and kneel down to God. Pasalamati ang atong Ginoo mga kaigsunan. Be saved today. Ayaw ka ulaw? Ayaw ka ikog? You can come and honor God with your life. Surrender your life to Jesus now. How about you, Igsoon? Are you sure that your Christmas is already meaningful? Are you saved? Come now and be saved today. Katong mga kaigsunan, di pa ka-sure sa imong kaluwasan karon, and you come. Ingna ang Ginoo, Lord, luwas ako Ginoong Dios, save me. You died for me, save me. As we sing the second verse, I invite the rest of you to come and surrender your life to Jesus. Come and surrender your life to Jesus. Lord Jesus, be my King, my Lord. Bless my life. I surrender my life to you. Second verse, please. How about you? How about you? Come and be saved today. Surrender your life to Jesus. Ayaw ka ikog, ayaw ka ulaw. Tanang mo dool niya, di gid niya balibaran. Come and He will save you. Come and He will save you. Now, as we sing the last verse after this, para ni sa imuha Kristohanon, it's your time to thank the Lord for the salvation na gihatag niya sa imuha. As we sing verse 3, come and thank the Lord. Salamati ang Ginoo mga kaigsunan. Sayang kaayo sa imong mga sa imong kinabuhi, that He had bless you and give grace sa imuha mga kaigsunan. You need God in your life. Ayaw siya gi-reject. Ayaw siya gi-reject. Mintras dili paulahi ang tanan. Gihigugma kaniya, gipangga kaniya. Duol kaniya. As we sing last verse. Last verse, please. All through the